Samantala, doble ang panganib na kinakaharap ng mga sundalong nagki-clearing operations po sa Marawi. May mga pagkakataon kasi na sa pagpasok ng mga sundalo sa isang bahay, ay saka ito sisilaban ang mga maute. At paglabas ng mga sundalo para makaligtas, saka naman sila aasintahin ng mga sniper ng teroristang grupo. At mula sa Iligan City, narito unang balita ni June Veneracion. Live! June! Igan, ika-24 na araw na ngayon ng bakbakan sa Marawi City. Tuloy ang mga opensiba, tuloy ang mga rescue operation. Pero ang malaking tanong pa rin kailan ito matatapos. 6 na araw na lang, Igan, ay isang buwan na itong krisis sa Marawi City. Tumatagal dahil nahihirapan ang militar sa labanan kontra Maute Group. Ibinubuhusan ng armed forces ang lahat ng gamit pandigma, pero nandun pa rin ang mga teroristang Maute. Marami na ang nasawi sa hanay ng mga Maute. Mahigit 200 sa mga sundalo at polis, halos 4 o 6 na po naman. Sa mga nakakausap naming opisyal ng militar, sana intindihin din daw na nag-iingat din naman sila para mapangalagaan din ang kanilang mga tropa. Kakaiba raw ang galing ng mga sniper ng Maute Group, sabi mismo ng mga tropa ng gobyerno. May napansin pa nga raw ang mga sniper mismo ng armed forces kapag nasisilip nila ang mga sniper ng mga kalaban. Ang ilan daw sa kanila, mga itsurang banyaga. Katunayan, may mga napatay na sniper ng Maute ang hindi mapagkakaila na mukhang mga dayuhan. Kwento ng mga tropang nanggaling sa battle zone. Matinding panganib ang kanilang kinakaharap kapag pumapasok sa magkakadikit na bahay bilang bahagi ng clearing operation. Minsan pagpasok daw ng mga tropa sa isang bahay, iikot sa likod ang mga Maute. Bubuhusan ng gasolina ang bahay saka sisilaban. Lalabas ang mga sundalo sa bahay. Paglabas, doon na sila aasintahin ng mga sniper ng Maute na nasa magandang pwesto. At yan ang latest mula rito sa Iligan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, June Veneracion.